Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Excited ba kayo sa gagawin ng Lord? Amen. Kumusta po ang inyong linggo? How's your week? No? Ang daming kaganapan this week. But then God is good all the time. No? Salamat sa Lord sa kalakasan. Salamat po pagkat ang Diyos ay mabuti. Yun lang yun. Yun yung bagay na hindi natin mamimiss sa buong buhay natin. And it is not an accident. Bakit tayo nandito? Every week, no? Nandito tayo sa biyaya at habag ng Panginoon. That's the reality of us na nakakaroon ng opportunity na kagaya nito, no? Sa ibang bansa po, we know what is happening, especially in the Philippines, no? It is our prayer na ang family niyo po is safe, no? Kahit na gano'n ang nangyayari sa Cebu, hindi po natin maiiwasan yun, no? That's part of, let's say, biblically. No, earthquake, famine, everything. No, ang kailangan lang po talaga nating gawin is maging sensitive sa kaganapan sa buong mundo. And we are here to pray. No, hindi po tayo pwedeng pumunta ron sa point na every now and then tayo din nararatel sa kaganapan ng world. Actually, it will happen na pag nagaganap yung mga bagay na yun, natetest. No? Natetest po, tears of joy. O, di ba? Natetest ang ating patience, no? Natetest po ang ating pagkakristyano during the tough times. But then, salamat sa Lord kasi nilalagay niya tayo dun sa area na tayo po ay magiging pagpapala. So, sabihin niyo nga sa katabi niyo, ikaw ay pagpapala sa mundong to. All of us, no, mga kapatid, don't excuse yourself. Lahat tayo gagamiting pagpapala ng Panginoon. Kahit na anong pinagdadaanan mo, kapatid, no? He will make it beautiful and perfect, fitted in the time na kakailanganin po ng lahat. So yun po, no? Maganda ang ating discussion for this morning. I know everyone will be blessed as I have become na-bless po ako dito sa message na to. Syempre dahil pag may mga bagay kasi na po yun, we as preacher hindi namin kinikip yung mga previous messages namin. But then we also tend to evolve in this, let's say, ongoing, kung ano po yung nagaganap sa kapaligiran natin, hindi natin namimiss na pag natapos na yung preaching ni Pastor, that's it. Kasi bawat preaching po, no, as you deliver it to people, meron pong bagong bagay na ihayag ang Lord. So ano pa man, meron pong bagay na makukuha dito po sa ating pag-aaralan. So ang atin pong theme for this month, yon, always hold tight to Jesus, no? Palagi tayong kumapit sa Lord. Yung area po na sa buhay natin na pag kumakapit tayo sa Panginoon, we need to make it sure na tayo po ay hindi mahuhulog, no? Kapit na tayong mahigpit. Total, kumakapit na rin lang tayo. But before we start, no, I would ask everybody to please rise up and let us pray. Manalangin po tayo. Let us pray. Father God, salamat Lord sa oras na ito. Panginoon, salamat po sa kapahingahan. Salamat Father na ikaw po ang tinitignan namin sa oras na ito na magbibigay ng magandang timpla sa amin pong service sa umagang ito. Indeed, Lord, we don't want to invite anybody, but then we want just your name to be lifted up in the midst of us. Ikaw po ang kailangang maitaas, Panginoon. Ang inyo pong mga anak ang kailangang gumalaw, but then ikaw po ang mag-overrule ng lahat ng aming preparations. Thank you, Lord, for this wonderful day. Salamat, Panginoon, sa magandang panahon. Pabago na, Lord, ang panahon, but then nagpapasalamat kami dahil merong kaming panahon na nararanasan sa mga oras, whether it's hot or parating ang taglamig, Panginoon. And even this place, oh God, we thank you. We are so grateful, oh God, for giving us this wonderful place na pinagdarausan ng aming pananampalataya sa inyo. Lord, as we hear the word, Panginoon, it is our prayer that we will not harden our hearts, that we will always be open, Father, pagdating po dun sa mga bagay na ikaw ang magpapagawa. Salamat, Lord, sa mga taong ginagamit mo, and indeed for the speaker, of Father, humble his heart. May everything that will come into his mouth, O God, be an instrument of your grace para po marinig namin, Panginoon, ang nais mong sabihin sa umagang ito. Forgive us, Lord. Cleanse our hearts. We know, Father, in some way that we are so busy this week. Maraming part sa buhay namin, Lord, na kung saan maaring makahadlang, Panginoon, sa aming paglapit sa inyo. But then this time, Lord, we cast it out in the mighty name of Jesus, O God. Let your power, O Lord, rule in this place. Ano man yung kabigatan, Panginoon, ano man yung mga nararamdaman namin, O God, we give it to you. Thank you, Lord, for this wonderful day. This is our prayer. In the mighty name of Jesus, we pray. And all the church said,
Amen. You may be sit down pa. Yan. So month of October, yung atin pong theme is always hold tight to Jesus. Last night, diniscuss natin yung pinaka-theme, abide in Christ, no? Yung pinaka main verse po ng ating pag-aaral sa oras na ito. Kaya lang this morning, let's have something na makakatulong naman sa atin sa ating paano ba tayo makaka-hold ng mahigpit sa Panginoon. Syempre, unang-una, kapag we tend to hold tight to the Lord, especially in tough times, right? Especially when everything is not in accordance to our plan. Marami tayong sineset up na plano, pero Lord, hindi siya nagmamanifest. Hindi yung plano ko ang nasusunod. So, nahihirapan akong mag-penetrate. Kaya when those times are coming, kapatid, just pray that God will lead you and give you something na magbibigay sa inyo ng leading. Kasi all of us, we need leading and wisdom from the Lord. Amen? And sa mga panahon na to, very timely, no? Papakita ko lang po sa inyo yung set of pictures. 4 picture in 1 word. Number 1, yung conflict po na nagaganap sa Israel and Gaza. We don't know who is right, but then we know na there is a promise that needs to be fulfilled. Ayaw din natin magmatigas dahil something is happening in our own eyes. Hindi natin alam dahil both parties sila, kumbaga yung mga areas na yung binibigay na lang natin sa Lord. Number 2 po, famine in Gaza. Just imagine kapatid, dito kumakain tayo 5 times a day. Minsan 7, 8, 9, and 10. After that, pa-doktor tayo, no? Kasi something is happening. But then in Gaza, look, no, hirap na hirap po silang kumain. Kaya mga anak, huwag kayong magtapon ng pagkain, ha? No? Meron po sa mundo na hirap pagdating sa area ng pagkain. Number 3, displaced Christians in Nigeria. I know, ang Facebook po, pag binrowse mo, makakita ka ng mga persecuted Christians. No? Tayo, we are relaxed Christians. Diba? Nakaupo rito, pero sila, mga kapatid, persecuted. Ibig sabihin, in their faith, they want to practice it, but it so happen na sila po ay hinahadlangan. Sa atin, pupunta ka lang ng Friday sa church, hirap pag gumising sa umaga. No? May baon pa after. Pero mas pinipili na maglaba. At saka ano pa, pumunta sa mga bagay-bagay na alam natin kailangang maganap for Friday. Kaya lang kasi ang liberty po na meron tayo, it's an opportunity for us to see God working. Pagdating po sa area na tayo nagpapahinga, I know you have your families, pero mas masarap pong kasama ang pamilya na nagbibigay ng puri sa Panginoon. Ano mo yun, from the start, yung alam mo yun, ikaw ang aakay. Kaya nga intentional tayo kapatid eh. Pag si Habi masipag, si Mrs. ay medyo tinatamad at nakikita yung mga bata na ganun din, ikaw mismo ang mag-spearhead na, hindi, kailangan natin mag-church. Maybe as of now, magkakaroon tayo ng hirap pagdating sa pag-i-invite, pero time will come, you will hear a yes. And through that, tayo po ay mag-grow pagdating dun sa ating faith. Indeed, no, when you invite somebody in church and nag-yes po, ibang nagagawa nun sa atin personally. No, ibang nagagawa sa atin nun that God is really the one whom these people are choosing. No, it's not your invitation, but then that's the right time of God na marinig sa'yo yung salitang, can I invite you to the church? No? Lahat po ng nagaganap sa church, hindi po sa kamay ng bawat isa. Tayo ang ginagamit ng Panginoon, ang kagandahan lang tayo po ay nagpapagamit. So yung availability at commitment, mahalaga po yun sa atin bilang Kristiyano. At ang pang-apat, yung earthquake, yung latest. No? Yung latest na naganap po sa Cebu. No? I know some of us here came from that place. And kagaya nga po na sabi ko, it is our prayer na hanggat maaring family natin are safe. Kahit na naranasan nila ngayon matulog sa plastic. No, kasi they still don't want to get back some. But then I know nowadays nakabalik na po sila. Pero that time in madaling araw, meron silang plastic. Imagine natutulog kayo sa loob ng plastic. No? Bubutasan mo lang syempre yung plastic, hindi po pwedeng walang butas yun ha. Kasi nga malamok. Kailangan nila magstay sa labas kasi yung mga buildings is meron pang tremor. No? So for pick in one word, ano po yun? Ito yung verse niyan. Matthew chapter 24 verses 6 to 13, you will hear of wars and rumors of wars. Nakita natin. But see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. So yung nagbibigay po ng date with regards to the end of times, no? I think this is not the time for you to be able to see na yung date na yon kasi mapapahiya po.
kung sino man siya. Kasi nobody knows. Yun po ang sinasabi ng Bible. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. No? Birth pains po yung start ng panganak. No? Kung gaano po nahirapan ang ating mga nanay at magiging soon-to-be nanay, yun po ang birth pains. No? Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. Sa ngayon, nakikita natin, yung bansa na sinasabi nating pangako, ang dami nagagalit sa kanya. Yun yung hindi natin alam eh. Alam natin na maliit lang siya, pero ang pangako ng Lord, hanggat hindi pa tapos, gagawin at gagawin niya sa anumang kaparaanan. Kahit na hindi maayos sa paningin natin. Yun po yun eh. Sa atin kasi, hindi magmamatter siya sa kagustuhan natin. Magmamatter siya sa kagustuhan ng Diyos na sinasamba natin. Kahit sa buhay po natin ngayon, no, hindi dun sa mga bagay na meron tayo eh. Diba? Let's continue. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. It is happening right now. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But the one who stands firm to the end will be saved. So it is my prayer, kapatid, na ikaw at ako yung sinasabing the one who stands firm in the end will be saved. Kasi nowadays, yun ang kailangan natin gawin. We need to hold on tight sa biyaya po ng Panginoon. Amen? So stay alert and stand firm. Hold on tight to Jesus to finish the work and finish it strong. Kaya lang sa ngayon, marami tayong kaisipan. No? I know we are holding tight sa Lord. Kagaya po na sabi ko kanina, sometimes we tend to hold tight sa Lord kapag nandun tayo sa area na sinusubok tayo ng Lord. Kapag ang dami nating iniisip. Alam mo sa madaling araw, hindi ka makatulog kasi marami kang iniisip. Pag tinanong mo, ano ba iniisip mo? Marami. Sa dami niya, kapatid, di mo masight kung ano dun. Ganun siya kadami. No? So we'll talk about anxiety. No? Anxiety comes from the Greek word merimna. The noun merimna is translated as care, anxiety, and worry. Sobrang pag-iisip. The root word is meritzo, that means to divide, separate. So merimna represents a mental state or condition in which someone is occupied with or is dwelling upon something. Alam mo yung iniisip mo na hindi mo kailangan isipin? No? Sometimes, di ba, sinasabi natin dun sa mga may mga ganong kaisipan na magtiwala ka sa Lord. Actually, we don't know what is happening inside the person's body. Why? Kasi mind po ang pinag-usapan rin. It is the brain. Kahit na sabihin natin yung special na doktor o specialista when it comes to anxiety, hindi niya po malalaman anong meron sa loob ng utak ng tao. But then somebody up there knows everything na pwede nagaganap sa buhay natin, no? And he's the great doctor who can ever heal every anxious thoughts that is, let's say, recovering sa isip natin. No? So, time flies so fast. Actually, itong time na to, it's also anxiety. No? Kasi nag-iisip ka eh, paano na? No? Ang mga bata, lumalaki, di ba? Especially, di ba, napapansin natin, times fly so fast kapag maganda ang nangyari. For example, may mga celebration. No? Ang church lang eh. Di ba? Ang bilis ng oras. Bakit? Kasi gusto mo magstay ka na lang sa church and be with the believers. Kasi ang saya. No? Ang saya ng nasa piling ng bawat isa kasi alam natin that we are safe pagdating po dun sa body of Christ. Kaya lang mabilis ang oras. After this, maya-maya, wala na ulit. Ano pa? Kids are growing fast. Siyempre, pag lumalaki ang mga bata, tumatanda ang mga katandaan. No? Yun lang yun eh, di ba? Dati, sinasabi sa atin, no, maliit pa tayo noon, no, time will come. Ikaw ay magkakaedad, magkakaroon ka ng anak, no, maging responsible ka. And I know in some way, all of us, nandun na tayo sa area na yon, na lahat ng sinabi ng mga magulang natin, it is happening in our own eyes. Ano pa? Engage in exciting activity. Ang vacation kahit 1 month, kala mo 1 day lang. No? Nagbakasyon ka sa Pilipinas, nung pinag-pray ka sa harap, nung bumalik ka kaagad, nandun ka na, no? Naka-recover ka na at nakapasok ka na ulit. Ganun po kabilis ang pacing ng nagaganap sa mundo. What are your worries all about? No? Ano mga worries meron tayo? I gave you a story. It's 2:30 a.m. and you cannot sleep.
2:30 a.m. You roll in bed from one side to another, you pound your pillow, still nothing helps. Everyone sleeps, but not you. No? In 6 hours, you'll begin a new job. Yun yung ginagawa natin dito eh. Diba? In 6 hours, you'll begin a new job, new season, new era of life. You will start the best of you for the day and still wondering if you made the right decision. Kasi nga, iniisip mo eh. No? After all, the competition is severe. The economy nowadays is threatening to decline. Diba? Kahit naman sa career natin. Any time of the day, kahit sabihin mong may trabaho ka ngayon, may trabaho ka, ba't ganun? Wala kang ginagawa. Nasa loob ka ng opisina, pero wala kang ginagawa. Layoffs and termination are in every job, thinking about what will happen if someday or one day you lose everything. Ako po, naranasan ko na, no? Naranasan kong mawala ng work after 17 years. Pero God's grace, no? Meron pa ring purpose ang Lord bakit tayo nandito at nakatayo sa harap. I cannot boast of everything or something, but I can only boast of dun sa biyaya ng Lord na nararanasan natin every day. Sa pamilya natin, alam niyo sa trabaho. Kasi really kung gusto mo talagang huminto, makakahinto ka kapatid. Pero kung mag-a-ask ka sa Lord, Lord, anong susunod? Pag nagtatanong kasi tayo sa Lord, Lord, anong susunod? Dun yung exciting part. Kasi alam nating the best siya para sa atin. No? When God closes the door, He opens the window. Ang opportunity pa sa Lord, hanggat may butas, may pag-asa. And just imagine, no, kung ang pag-asa natin nandun sa work, pag ang work nawala, wala na tayong pag-asa. Pero pag ang pag-asa mo nasa Panginoon, mawala lahat, mananatili siya na nabubuhay sa atin. No? So kumbaga, beneficial talaga sa atin na magtiwala sa Lord. Kaya anytime of the day, yung sinasabi natin sa lahat, diba? Magtiwala tayo sa Lord. Let's continue. Then after some time, another phase of anxiety struck. Nakahiga ka You feel a twitch at the back of your head. Oh, may tumunog Ano kaya yun? Naku, tumor ata to Cancer. 45, namatay nanay ko, ganito Hala, dito na ako sa edad na to. Yung mga ganong tanong, no? There is something Sabi nga nila, life begins at 40. No? Taas ang kamay ng mga 25, kagaya ko. No? Diba? Life begins at 40. Nung una hindi natin naalintana. Ngayon, totoo nga naman. Meron ka mga bagay na hindi mo nararanasan dati na ngayon, bakit may ganun? No? Bigla. Diba? Tapos, this is how my grandparents experienced this kind of thing. Siyempre, babalik ka dun sa roots mo. Ganito yung nangyari sa lolo ko Sa nanay ko, bago siya umalis sa mundong to. No? I know I'm next and will follow them right after soon just to make sure that the insurance covered the chemotherapy. Diba? Sino may insurance dito? No? Lahat tayo, kailangan mag-invest pagdating dun sa ating kinabukasan. But first of all, we need to pray. Hindi kagad maglalabas. Pray for wisdom. Pray for leading. Gaya nga po pinag-aaralan natin, yun ang magtatagal. So who will take good care of the kids? Diba? Ang babata pa ng mga anak ko. Sinong mag-aalaga sa kanila pag nawala ako? Just imagine for that simple anxiety, no? I know every one of us is in the Lord. Pero yung mga ganong tanong, kapatid, di nawawala. Sino mag-aalaga sa magulang ko na pinapadalan ko pag nawala ako? No? Kahit yung nangyari, di ba, yung pambobomba rito, sino mag-aakala na maaaring malayo sa sayo? What if kung one time, pagbulusok nung rocket na yon sa'yo tumama? Tapos na. Di ba? Ang death po kasi, even yung mga katapusan natin dito sa mundo, hindi yun may iwasan, kapatid. Pero ngayon, kailangan meron tayong choice. Choice to come closer to the grace of God. Yun kasi ang magmamatter pagdating sa dulo So anxiety has gone into you. Besides, you're 23 years old and ran out of college. 33 years old with 2 kids to feed into family. 43 years old, the latest victim of layoff and downsizing. 53 years old, not a perfect time to begin a new career. And 63 years old, what happens to retirement and time with the grandkids? Di ba sinasabi natin, hanggang 60 lang ako. Papahinga na ako. Pero sometimes, ilan taon ko na ba? 70 plus na. Nagtatrabaho pa rin.
Ang sinasabi na lang natin, hanggat kailangan ako ng kumpanya. Di ba? Dati may plano ka eh. No, lahat tayo, kapatid, may plano. I'm just telling yung reality ng buhay natin na those words usually come into our minds and our lips. Kasi anxiety yan eh. No? Kumbaga, sabihin man natin na malapit tayo sa Lord, ang kaaway kasi gumagawa rin ng paraan para ka ilayo sa Panginoon. That's the role of Satan. Kaya lang sa atin kasi, lumalapit tayo sa biyaya ng Lord kasi alam natin that we are safe in the arms of God. No? Yun yung palaging hinahanap natin eh, no? So after that, no, sa mga ganong pag-iisip, after that you pound yourself into your pillow and guess what? Ano susunod? You feel like crying. No, yung hawak mo lang yung, alam mo yun, parang bigla ka na lang naiyak. Di ba nangyari minsan sa atin? Parang naiiyak ako. Hindi ko maintindihan. No? Yun yung mga areas sa buhay natin, lalo na po kapag nagkaka-edad. No? Don't feel bad dun po sa ating mga elderlies. We are into it. Nararanasan din namin yun in times na kami po ay nag-iisa. No? So, what a mess. No? What does this all mean? This all means that you are a human being. Tao po. No? Nasasaktan, umiiyak, nagagalit. All of those things are, let's say, normal when it comes na sa ating pagiging tao. No? It does not mean that you're immature or raised up, not normal. It doesn't mean you are not a Christian. Di ba? Pag nagkaroon ka ng anxiety, hindi ka na Kristiyano. Di ba? Hindi naman po yun yung requirement natin eh. Ibig sabihin, minsan sa buhay talaga natin, itong bagay na to nararanasan natin. Alam mo yung pag-iisip, kaya lang sa atin kasi bilang Christian, we don't dwell. No? We don't dwell pagdating po sa worries of this world. Kasi yun ang reality, yun yung pinag-aaralan natin eh. Kaya nga po, di ba, every time na nag-aaral tayo, hindi lang natin siya binubuksan at nilalagay sa kaisipan natin. Pinapractice din natin siya kasi yun ang pinakamas importante sa buhay natin. Actually, Jesus also did the same thing. He battled with anxiety. Naniniwala ba kayo ron? In the Garden of Gethsemane while he was praying. In Matthew chapter 24 verse 39, he said, going a little further, he fell with his face to the ground and prayed, my Father, if it is not possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Just imagine, kapatid, in that time of anxiety, he is giving the will to his God, the Father. No? Nasa atin, kapatid, pag nandun tayo sa area na tayo nagkakaroon ng ganong anxious thoughts, we know what to do. Kagaya nga po kagabi, pinag-usapan namin kagabi talks about memorizing scripture. No? Ano sa mga scripture ang nandito sa isip nyo? Na any time of the day, pag wala kang Bible, you can quote. Importante po yun. Hindi tayo pupunta ron sa point na nababasa lang natin ang Biblia. Kailangan ang pangako ng Lord nasa puso natin at kaisipan. That any time of the day nga, sabi ko, wala kang babasahin, i-quote mo lang siya. Kasi yun ang power ng isang Kristiyano. Kausapin mo yung sarili mo. God will never leave you nor forsake you. No? Na sa mga panahon na to, seek Him first and the kingdom of God, and all these things will be added to you. Just imagine, if you need something, meron tayo mga prescriptions galing sa salita ng Panginoon. No? So God's sweat, Jesus' sweat became drops of blood. Ni-research ko po ito, ano ba yun? Hematohydrosis. No? Something na dun sa mga pores natin, sa sobrang anxious, pumuputok. Hindi siya pawis. Dugo ang lumalabas. No? Sobrang anxiety yun. No? Kasi, kumbaga, andun ka sa area that you fight your fears. And at the same time, overwhelmed ka ng sobrang pag-iisip. No? Anxiety will come into your life, but it doesn't need to dominate our lives. Yun po yung sinasabi ko, di ba? Ang anxiety, lahat to, no? Parang bagyo lang yan. Dadaan. Padaanin nyo lang, pero huwag nyo patuluyin. Ha? Padaanin nyo lang po. Huwag nyo patuluyin sa bahay nyo. Diba? Kasi pag nag-settle yan sa inyo, maapektuhan ang buong araw nyo. Maapektuhan ng buong linggo, maapektuhan ng buong buwan at buong taon. Diba? So let's go to the main verse. Imagine, nandun pa lang ako sa intro, no? In Philippians chapter 4, verses 4 to 8, huwag kayong mag-alala kapatid, mabilis lang to. No? Can we all rise up? Basahin nga natin to ng sama-sama.
Ang kinin natin kung ano yung sinasabi ng Philippians chapter 4 verses 48. I know everybody read it, pero this time, tingnan natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Let's read it. 1, 2, 3, and go. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. You can be seated po. No? So ang sinasabi sa atin ng salita is we need to keep calm and focus on Jesus. Sa panahon ngayon, Pas, ang hirap naman yan. Actually, hindi ka magiging calm sa mga kaganapan sa mundo natin. Kaya lang, sasabihin ko nga sa inyo po, meron tayong bagong relasyon sa Panginoon. Yung relasyon natin sa Lord, hindi religion yung relasyon natin sa Lord ang nagbibigay sa atin na kailangan kalmado lang tayo. 'Di ba? Kasi yun po ang gagamitin natin sa mga taong nakakita sa atin. No? As I've told you before, we cannot boast of something. But then, yung manatili ka lang na kalmado, na focus ka sa Lord, malaking bagay na yun sa mga panahon na to. 'Di ba? Wala kang pera, kalmado ka lang. Kaya lang sisingilin ka sisingilin ka ng landlord mo No? Hindi natin alam, no? Actually, those things, kasi, yun nga, no, maging kalmado ka, pero magkakaroon kasi meron pa rin parang mag-o-oppress yung calming presence na meron ka. Siyempre, parang you're still in the world. Kumbaga, part of it, kailangan natin gumawa ng paraan. Ano yun? Ilagay muna natin sa ating mga tuhod. Tulog muna tayo sa Panginoon. No? Para makita natin yung leading. So, dito po sa calm, no, gamitin natin, anong makukuha natin niya. So, let us see what Paul is teaching us to these 4 healthy doses in winning anxiety. Kasi yun naman ang gusto natin. Yun ang kailangan natin matutunan. Kasi nga, holding tight onto Jesus, hindi ka pwedeng rattled. Di ba? Hindi pwede na any time of the day, disturbed ka. Ang sinasabi nga ng Lord, di ba, be still and know that I am God. So, kailangan kalmado tayo. Punta tayo dun sa C. Oh. C, celebrate Lord's goodness. Sa verse 4, sabi ron, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Inulit. Di ba? Bakit nga ba minsan ang salita inuulit sa atin? Kasi ibig sabihin, meron siyang emphasis na kailangan nating magalak sa Panginoon. No? Kumbaga, ang sinasabi po ron, rejoice in the Lord. Ibig sabihin, focus ka sa Panginoon. In Psalm chapter 121 verses 1 to 2, sabi ron, I will lift my eyes up to the hills. From whence comes my help? My help comes from the Lord who made heaven and earth. So yung Lord, natutulong sa'yo, siya ang may gawa ng lahat ng bagay sa mundo. Don't you think yung request mo, hindi niya isusustain? Marami na tayong narinig na wala ng trabaho. 1 taon, 2 taon, 3 taon. Pero kung paano po nangyari yung provision ng Panginoon, nagmamatter yun dun sa individual at dun sa Lord. And that person right now is dealing pagdating dun sa area that God did something sa buhay niya. Kahit naman po sa atin, di ba? Bakit nga ba may mga tao nagkakasakit? Bakit? Kasi yun yung time na after that, i-declare natin na merong nag-iisang physician up there, best doctor of everything na nagpagaling ng ating sakit. Bakit minsan nawawalan tayo ng pera? Kasi meron tayong bankero sa taas na hindi nawawalan ng provision pagdating sa pera. Bakit minsan kinakapos? Kasi pinapakita sa atin ng Lord, anak, makukuha mo lahat. Pero pag wala ako sa buhay mo, kapos pa din. No? Yun po yun when God is not included in the plan, kulang pa rin ang plano. Bakit? Kasi si Lord ang nag-fit in at nag-fulfill ng lahat ng bagay sa mundo. Just imagine when Jesus comes in the New Testament, anong ginawa niya? Di niya inabolish ang law. He fulfilled it. Binuo niya into completion. Ganon din kapatid ang ginagawa ng Lord sa buhay natin ngayon. That is the reason we're telling everybody, seek Jesus while He may be found. Maaring susunod, wala na silang maririnig
Pero this time kapatid, may tumatayo sa harap natin, nagde-declare ng kabutihan ng Panginoon. Ibig sabihin, ito yung mga panahon na dapat maging mapanuri dun sa mga salita. Minsan sabihin natin, no, I know marami tayong plano di ba? Marami tayong plano sa mga anak natin, meron tayong plano sa pamilya natin, meron tayong gusto mangyari sa Pilipinas. Pero kapatid, lahat yun magmamatter pagdating sa tulong na nanggagaling sa Panginoon. Maraming may plano sa atin na gustong mag-asawa, no? Magtayo ng bahay, bumuo ng pamilya. All of those things comes from the Lord. Asa kamay yun ng Panginoon. Wala siya sa kamay natin. No? Sabi rin naman ng Bible, di ba? Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Hindi masama magplano, kapatid, pero dapat open ka dun sa purpose ng Lord. Kasi yun ang buhay na nagkaroon tayo. The moment we accept God as our personal Lord and Savior, nagkaroon ng purpose lahat. Yung dating hindi makulay, naging makulay na ngayon. Exciting. Kahit punong-puno ng pagsubok. Diba? Kasi may reseta sa pagsubok. Ano po yun? Di ka bibigyan ng pagsubok ng Lord na hindi mo kakayanin. Bagkus bibigyan ka niya ng paraan. Paraan. Para mapagtagumpayan mo ang pagsubok na to. No? Just imagine how good our God is. Hindi kanya hinayaang maging Kristiyano lang. Period. Ang gagawin sa'yo ng Lord, kung naging Kristiyano ka ngayon, ikaw naman ang gagamitin niya para maging Kristiyano rin ng iba. No? Yun po yun, passing the baton. Hindi tayo mga Kristiyanong nagbubutas ng upuan. Tayo po mga Kristiyanong nagde-declare ng kabutihan ng Panginoon sa buhay ng mga wala pa sa Kanya. And that is life-changing, kapatid. Hindi tayo nagpupunta every week sa church para ipahayag na kailangan, makita ko lang itong mga kapatid na to. Sa akin, personally, I am in peace. And you are not doing the will of God. Ano yung will ng Lord? Go and make disciples of all nations. We really need to do it. Kasi yun ang cause bakit tayo nandito. Yun po ang cause bakit tayo meron hininga. No? Marami pang mga kapatid, katrabaho, kamag-anak na wala pa sa Panginoon. Kailangan nilang masumpungan ang biyaya na one time naranasan natin. So we celebrate God's goodness, no? Do not meditate on the mess. The more you stare at the problem, the bigger it gets. The contagious life is into a believer. Pag ikaw nakakilala ka sa Lord, contagious yun, kapatid, ha? Nakakahawa. No? Hindi ikaw ang nahahawakan. Kasi ang tendency po kaya tayo nahahawakan, sa opisina, tahimik nyo, Kristiyano tayo, pero tahimik. Alam mo yun? Kailangan manguna tayo. Dapat malaman ka agad nila. May something sa tao na to. Na hindi ko basta-basta, alam mo yun, parang ito yung tao na binago na ng Lord. Sometimes nakakaranas tayo ng mocking, right? Na merong nagiinuman dyan, alam kong binago ka ng Lord. Hindi naman nila alam Lord, konti lang ha. Tayo ngayon ang naimpluwensyahan. Pero pag tayo binago ng Panginoon, tayo na po ang mangi-impluwensya. Sa paanong paraan? Pray. Pray. Minsan sabihin nyo, Lord, I cannot do this. Hindi ko kaya magsalita, kagaya ng pagsasalita ni Pastor. Lahat po tayo, kapatid, nang galing sa ganyang bagay. It so happen na lumalim kasi ang pag-ibig natin sa Panginoon. Alam mo yun, pag lumalalim ang pag-ibig natin sa Lord, lumalabas yun sa bibig. No? Ganon din naman yung mga pinag-aralan natin. Samaritan woman, imagine, nag-igib siya sa well, pero nakalimutan niyang ginamit niyang pang-igib nung nakausap niya si Jesus Christ. Bumalik siya sa family niya at sinabi niya, there is someone up there, dun sa lugar na yon, na nag-declare sa akin ng buhay. Imagine tubig na kung saan pag ininom mo, hindi ka mauuhaw. Lahat ng tao gusto yun. Diba? Kasi pag nagkakaedad ka, nade-dehydrate ka na naapektuhan ng iba't ibang parte ng buhay, ng ano natin. No? Siyempre, kung umiinom ka, marirefresh ka. Diba? Same thing, hindi ka nga mauuhaw So, ibig sabihin, mape-preserve ang buhay mo kasi hindi ka mauuhaw. So, all of those help, no, comes from the Lord. So, we need to rejoice and celebrate God's goodness. Kasi yun lang naman ang meron tayo. Ano bang meron ka? Actually, it's not money, pero kabutihan ng Panginoon ang meron tayo. Kaya every week, no, what we're doing right now, this is a celebration of the Lord's goodness sa buhay natin. Bakit? Hinayaan tayo ng Lord na within this week, protected pagdating dun sa kanyang kamay. Kasi we'll never know what will matter next week. Next week, magkikita tayo ulit and we will celebrate God's goodness. Ibig sabihin, kada linggo, kapatid, na meron kang hininga at buong-buo ka pa rin.
kailangan meron tayong i-celebrate. Kaya nga po ang birthday, di ba? It's, ano yan? Isang bagay na masasabi natin, galing sa Panginoon, it's a gift. Kaya ang gift ng Lord sa atin, hindi natin kailangan sayangin. Yes, lahat tayo tatanda, lahat tayo mawawala, soon. Kaya lang, wag nating sayangin habang nandito tayo sa mundo, wala tayong nagawa. Kasi pagdating sa dulo, sa finish line, kapatid, sa ayaw natin at sa hindi, merong let's say, may judgment na magaganap. Tatanungin tayo anong ginawa natin nung time na tayo ay nabubuhay sa mundong ito. So you must lift your eyes to the Lord when anxiety visits you. Let us learn from the decision the psalmist made. Intentional kasi. Diba? Si David is so intentional. No? I will lift my eyes up to the hills kung saan nanggagaling ang aking tulong. Diba? Hindi po sinabi doon na lift your eyes to somebody na may pera na pwedeng makatulong sa'yo. Kasi pwedeng yung help na manggaling doon. Hindi. Malinaw pong sinasabi ng Biblia. Kaya para wag tayong magkamali, let's go back to the Bible. Amen? So another testimony, Peter asked Jesus if he can walk on water. Sabi rin sa Matthew chapter 14 verses 27 to 30, but Jesus immediately said to them, take courage, it is I. Ito po yung time na ang mga disciple is, let's say, fishing. No? Yun naman ang ginagawa ng mga disciples that time eh. So Peter asked the Lord, Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Parang ganito yung kapatid. Sa dilim ng dagat at sa lakas ng bagyo, si Lord nagsalita sa'yo. Take courage, it is I. Ngayon si Peter, nagkaroon siya ng lakas ng loob. No? Lord, kung ikaw talaga yan, hayaan mo kong lumakad sa tubig. So sabi ni Jesus, come. Then Peter got down off the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, nung nakita niya ang sitwasyon, just imagine kaya focus sa Lord eh. Huwag po dun sa sitwasyon. Kasi pag sa sitwasyon tayo nag-focus, hindi tayo makakapagpatuloy ng maayos. No? He was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Di ba? Kapag tumingin tayo sa sitwasyon, kapatid, mag-worry tayo. Magkakaroon tayo ng anxiety. Ang sinasabi ng Lord sa atin, focus ka sa akin, anak. Kasi nga, ang battle na meron ka is battle na meron ako. Ibig sabihin, ang tagapanguna dun sa laban natin ngayon, walang iba kundi ang Panginoon. Sa pamilya natin, sa mga tatay na nagtatagoy ng pamilya, sa mga nanay na sumusuporta dun sa kanilang mga anak, lahat yun, no? Sa mga singles na naghahanap ng somebody soon, minsan sabihin natin parang, Lord, ano na ako dun sa deadline? Ano naman ang kinalaman ng deadline mo at sa deadline ng Panginoon? Di ba? Natatandaan nyo ba yung thief? Di ba? Nakapako siya. Pero that time, instant Christian si kuya. No? Ang sabi ng Lord, hayaan mong makasama kita. Kasi nag-ask siya no? Pwede mo ba akong dalhin kung saan ka pupunta bago ako mamatay dito? Ngayon, dahil may ganong intentionality sa buhay nung tao na yon, that time, sabi ng Lord, ngayon din, isasama kita kung saan ako pupunta. Actually, those things matter sa buhay po natin. Ang sinasabi sa atin ng Lord, ngayon din kapatid, lahat ng kaisipan na meron ka, lahat ng kabigatan na meron ka, kukunin ko yan para nang sa gayon, makapagpahinga ka. Kasi all of us wants rest. No? Kahit naman sabihin mo na everyday, sobra ka sa pahinga. Kasi ang pahinga, yun nga, natulog ka, pagkagising mo, kung hindi talaga napahinga ang puso, andun pa rin yun, kapatid. Hindi yun mawala. Na-recharge lang yung sarili mo, yung katawan, pero kapag ang puso pagod, mahirap yun. No? So yun yung mga kailangan nating ibigay sa Panginoon. So if today you feel like you are sinking, lift your eyes to Jesus. Kung itong mga panahon to, no, kaya nga lift your eyes di ba? Huwag kang tumingin sa sitwasyon. Don't look horizontally. Look vertically. Kasi yung sitwasyon, kapatid, actually, ito yung time na kung saan tumitingala tayo sa itaas. At tinatanong natin ang Panginoon na, Lord, hanggang kailan? Kahit nga yung simpleng sigh, di ba? Yung ganon, He knows. He knows. Di ba? Everything that is happening in us, kahit nag-iisa tayo, alam ng Lord lahat ng bagay na yon. So that's C, no? Celebrate God's goodness. A, ask for help.
be anxious for nothing. In Matthew chapter 7, verse 7, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open to you. It's very clear, kapatid. Pastor, bakit minsan walang binibigay ang Lord? Kung tatanungin mo, nag-ask ka na ba? Hindi pa. Diba? Yun ang problema sa atin eh. We want something, pero wala tayong ginagawa. Gusto natin na makakilala yung pamilya natin sa Lord. Anong ginagawa natin? Gusto natin na makakilala yung mga tao ron sa opisina natin. Nabanggit na ba natin yung salitang Jesus sa buhay nila? Kumusta kapatid? Kumusta ang Panginoon sa buhay mo? Kumusta ang relasyon nyo sa Lord? Yung simpleng ganong tanong, I know kapatid, when you are intentional of putting those words sa pangungumusta, God is showing up. Diba? God is showing up. Kasi malinaw na malinaw, kailangan mong magsalita. Kung gusto mong hanapin, kailangan mong maghanap. No? Kung gusto mong pagbuksan, kailangan mong kumatok. Lahat ng bagay na meron tayo, no? We need to ask God for help. So how's your prayer time? How's your quality time with the Lord? I know kapatid, busy ang Qatar. Papasok ka sa umaga, magpe-prepare ka, papasok sa school or sa work. After some time, pagka-uwi mo, no, may practice pa sa church. After that, meron ka pang small group. After that, pagod ka na. So matutulog ka na ulit. No, tawag ka ng konti sa Pilipinas kung may pamilya. The following day, same thing. Diba? Paulit-ulit lang. Kaya lang, kung titignan natin, ang mundo po kasi into busy. Busy talaga ang mundo. Diba? Kaya tayo, ang palagi nating sinasabi, actually, nagiging lisensya po siya eh. Kumusta na kapatid? Busy. No? Busy, ang daming ginagawa. Di ba pag nasa work, wow, busy. No? Sana all busy. Pero ang daming natatapos na kay drama eh, no? Ang daming nababrowse. Alam mo yan, updated ka pa nga, uy, alam ba yung nangyari sa ganito? Hindi ko pa alam yun ah. Nabasa ko 5 minutes ago. Di ba? Lahat ng yun, kapatid, part na magiging busy talaga tayo dito sa mundong to. Pero never nating kakalimutan that we need help up there. Pagdating dun sa buhay na meron tayo. So the path to peace is always paved with prayer. The reason the devil doesn't always want you to pray, yun yung dahilan. Kaya ayaw tayong manalangin ng kalaban kasi alam niya. Alam niya na pag nanalangin ka sa Lord, papakinggan ka ng Panginoon. Kasi yun ang relasyon natin eh. Diba? Yun yung tinanggap natin sa Lord. Connected ka, kapatid. Sa ayaw mo at sa hindi. Isang salita mo lang. Ang kalaban nanginginig na. No? Isang pangalan lang ng Panginoon. So remind God and agree with God what He can do for you. Think about the promises that fit your prayer. Yung mga panalangin mo, kapatid, i-remind mo rin ng Lord. Yun yung challenge dun eh. Diba? Lord, sabi mo, you will walk me through the valley. Lord, you said you never leave me nor forsake me. Lord, you said you will go with me through deep waters. Diba? It's just a challenge, a reminder. Kasi nga anak ka eh. Diba? Sa isang magulang po, pag ang anak hindi nagsasalita, binibigyan mo. Mas masarap yung marinig mo sa anak mo, Dad, pwede po bang maglambing? Gusto ko kasi nito eh. Minsan walang-wala ka na, pero dahil first time nag-request ng anak mo, bigay lang. Ganun po ang magulang. And what if yung magulang mo sa taas na nakakakita ng lahat ng bagay sa'yo? Kaya niya ibigay lahat, kapatid eh. Ang kailangan lang nating gawin is sumunod. Diba? Yun ang kondisyon ng Lord. Kailangan nating sumunod. Kaya lang minsan mas gusto natin nagsasakripisyo. Alam mo yun, sasakripisyo ka, punta ka ng maaga sa church, parang makapag-church, makita ng lahat. Sakripisyo ka sa ministry, gagawin mo lahat. Kailangan magaling kang tumugtog, magaling kang magpakanta. Lahat yun, sakripisyo. Minsan parang may mga napapabayaan ka na. Pero nasan yung pagsunod? Kasi sinasabi ng Lord, obey first. No? Obey. Obedience is better than sacrifice. Bakit? Kasi si Lord Jesus, nag-sacrifice na siya 2,000 years ago. And God doesn't want us to happen it to us. Ang gusto na ng Lord sa atin, sunod ka lang, anak, para mas makita mo yung biyaya ng may pagsunod. No? It will surely touch the heart of a father's love. Number 3, leave your concerns to God. Let your requests be made known to God. Anxiety and gratitude refuse to share the same heart. Think of so many ways how we become thankful for. Hindi pwede na anxious ka and at the same time thankful ka.
Hindi po pwede. Parang ganun lang yan. What do you want to feed yourself? Anxiety or gratitude? Diba? Pwede ka maging anxious paglabas mo ng bahay, toxic. No? Yung marami ka lang sasabihin. Yung any time of the day, nakita mo lang yung traffic. Grabe naman itong traffic na to. Nakita mo yung sasakyan. No? Tingnan mo itong sasakyan na to. Oh. Tapos may nakita ka rito. Bakit ganyan ang itsura niya? No? Pwede kang from time to time, alam mo yung hindi mo problemahin mo. Pwede yun. Kaya lang iba pa rin ang taong nagpapasalamat. Pagdating sa moment na, Lord, salamat. Kasi wala na yung gout ko. No? Yung simpleng mga pagpapasalamat, alam mo yun sa health mo. Salamat. Bakit? Kasi buo pa rin yung katawan ko. Salamat kasi hindi nagsushoot ang aking BP ngayong umagang ito. Mga simpleng pagpapasalamat, kapatid. No? Let's always be grateful to the Lord. Bakit? Binigyan ka niya ng another life to live. Diba? Maaring wala kang pera, pero the moment na alam mong binigyan ka ng Lord ng pagkakataon na makapiling yung family mo, lahat sila maayos. It means a lot sa buhay po natin. No? So how many of you went to a repair shop or experienced to go in? Diba sa repair shop, you leave. Papagawa mo, you leave. iPhone, you leave. Hintayin mo siya pero iiwanan mo. Hindi mo pwedeng panoorin habang ginagawa niya yun kasi kukunin niya yun Ganun din ang ginagawa natin sa Lord. Leave your concerns to God. Pag nilive natin yung concern sa Lord, have faith na gagawin ni Jesus yung part niya. Ngayon, ang kailangan natin gawin, daan natin sa panalangin palagi. No? And lastly, meditate on good things. No? Dalawang bagay lang po ang pwede nating i-meditate. Yung toxicity ng mundo, or yung kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo, or mag-meditate ka sa sinasabi ng Biblia. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Anything na makakatulong, anything na encouraging, meditate on these things. Alam ko yung iba sa atin nagpo-post sa social media. Kapatid, kung magpo-post ka ng hinaing sa sarili mo, wag mo na i-post. But then, balik tayo rito. Kung makakatulong yan dun sa makakabasa at makaka-encourage sa somebody, do it for the glory of God. Let us be a blessing. Choose to be a blessing. No, dun tayo magme-meditate. Kasi kagaya nga po ng sabi ko, no, dalawang bagay. Kung gusto yung papasukin ang toxicity sa buhay nyo, pwede. Diba? Dadami yung guhit mo sa muka. Pero kung gusto mo namang papasukin ang kapahingahan ng Panginoon, pwede rin. Kasi dun open ang Lord. Actually, God is just waiting for you to be able to say something. Na, Lord, I cannot do this, but I know you can. And through that, pagdating sa ganong area, ang mararanasan natin, peace that surpasses all understanding. Kung gaano natin naiintindihan ng salitang peace, sa Lord, hindi tayo mapapahiya pagdating dun sa area. Minsan may mga bonus pa Imagine, peaceful ka. May pera ka pa. Di ba? Name it. Ang Lord hindi lang binibigay yung buhay at salvation ng bawat isa. Gusto rin ng Lord na magkaroon tayo ng buhay na ninanais ng iba. Diba? Kasi ganun yun Pag lumapit ka sa Panginoon, dapat may kaibahan. Ano yung buhay mo dati, kapatid? At yung buhay mo ngayon. Hindi pwedeng parehas lang Meron kang pinapasok sa buhay mo na magbibigay sa iyo ng kapahingahan. Magbibigay sa iyo ng enjoyment. At higit sa lahat, magbibigay sa iyo ng ikaw ang mag-elevate. At makikita ng lahat yon. No? So, how many of you, let's say, parang sinusubok sa mga panahon na to? No? Kumbaga lahat tayo, nandun sa area na talagang susubukin tayo. Kaya lang, kailangan nating maintindihan that we cannot control the circumstances. But we can control how we can think about it. Diba? Ang sitwasyon, nandyan talaga yun. Kasi yung earthquake naman, di natin makokontrol yun, kapatid. No? Imagine, nanonood ka lang, or maybe nasa church, and then it happened. Kahit naman nung time na nagkaroon ng bombahan dito, malapit dito, nasa church kami noon, prayer meeting. No? Kumbaga, in times na kailangan mangyari ang mga bagay-bagay, mapangyari siya. Ang kailangan lang natin gawin is hilingin sa Lord. Lord, bigyan mo ako ng peace of mind.
proteksyonan mo ko dun sa mga bagay na pwedeng mangyari. Yung area na yun yung kayang gawin ng Panginoon. Diba? So meditate on good things. No? I really love this verse. Bakit? Kasi encouraging siya eh. And it fills our minds. Diba? It is your choice to deal with anxiety in a positive, godly way or choose the negative way. The challenge is to keep our attention on the right now. Actually, today matters eh. No? Meron ako dito, papakita ko sa inyo. Basahin natin ha. Coming from an excerpt from Max Lucado's book. And it can help also dun sa atin. No? Sige po. Let us all rise up. Total, tapos na naman tayo. Sakto ko. Basahin natin mga kapatid ha. Sige, game. Today, I will live today. Yesterday is past. Tomorrow is not yet. I'm left with today, so today I will live today. Relive yesterday? No. I will learn from it. I will seek mercy for it. I will take joy in it. But I won't live in it. The sun has set on yesterday. The sun has yet to rise on tomorrow. Worry about the future, to what gain? It deserves a glance, nothing more. I can change tomorrow until tomorrow. Today, I will live today. I will face today's challenges with today's strength. I will dance today's waltz with today's music. I will celebrate today's opportunity with today's hope. Today, may I laugh, listen, learn, and love today. And tomorrow, if it comes, may I do so again. Amen. Every day is an opportunity for us to hear kung anong sinasabi ng Panginoon sa atin. So the next time anxiety wakes you up at 2:30 in the morning, let me tell you that it is not God's will that you lead a life for it. Pray and let our Heavenly Father use your meaning by casting it all upon His feet. Sometimes, alam niyo yun, yung pagising natin sa madaling araw, yun yung hinihiling ng Panginoon eh, for us to connect. Natatandaan niyo si Jesus, kailan siya nagpe-pray? Dawn. Diba? Sa atin din mga kapatid, hindi aksidente na nagising ka lang sa madaling araw, parang walang gusto ipagawa sa iyo ang Panginoon. Actually, we need to make that time to pray for something or somebody na ini-impress sa atin ng Lord. Kasi gagamitin niya ikaw at ako para maging pagpapala dun sa mga taong maaaring minsan ka hindi ka connected sa Kanya eh. Pero ini-impress ng Lord. Kausapin mo yon. If you can pray for that person, pray for him or her. No? Kahit yung area ng kaganapan dito sa pananalapi na meron tayo. Sometimes yung mga kapatid na nag-aabot. Actually, God is just doing His part para ikaw maging pagpapala dun sa kapatid na yon. So our reflection, how is the relationship to our Lord Jesus Christ? Is it full of anxiety, no anxious thoughts, or filled with gratitude and grace? For today's message, kapatid, God is telling us to be steadfast and hold on to Him fully. Amen? So yun po ang kailangan nating makita, no? We need to reflect, kumusta na yung relasyon natin sa Lord? Yeah, this month, marami tayong maririnig about holding on to the promises of God. Kaya lang tatandaan natin na itong word na to, this anxiety, always, ito yung nagbabattle sa atin every now and then eh. So we need to be focused. Anong pwedeng gawin dito sa buhay natin at paano tayo magtitiwala sa Panginoon? Kailangan steadfast eh. No? Kasi sa atin, mayroong binigay ang love ang Panginoon. Ano yun? The steadfast love of the Lord never ceases. Di ba? His mercies never comes to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen? So, another time na maranasan nating maging anxious sa kaganapan sa kapaligiran natin, always look up because God is looking down and He wants a help na ikaw mismo magbe-benefit. Amen? Let us pray. Father God, thank you for this wonderful day na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord, dahil alam namin na part of us, meron kaming kailangan gawin, Lord. We need to be intentional, O Father, sa pagsunod sa inyo. Salamat, Panginoon, for having that word na alam namin makakatulong sa amin personally, sa amin pong Christian faith. And this time, Lord, we don't want to miss the opportunity, O God, na kami hindi maging pagpapala sa buhay ng bawat isa or sa iba. But then gusto namin, Panginoon, na sa mga panahon na to, indeed, Lord, the world is so anxious. The world is so tough. The world is so rough. Pero naniniwala kami, Lord, we are here to bring the light
into this darkening world. Lord, our prayer, O God, na hindi namin ma-miss yung opportunity, Father, na magkaroon kami ng regret sa mga sarili namin, dun sa mga opportunities na ikaw po ang magsaset. Every now and then, O God, we're praying na gamitin mo yung buhay namin, Panginoon. Kaya lang in action, O God, minsan alam din namin na hindi mo makita kung paano mo kami gagamitin. Lord, we want to ask for forgiveness. And this time, Lord, we want to rededicate our heart na gawin yung mga bagay na pinapagawa mo sa amin. We don't want just to listen, O God, for the words that we are into, na gusto lang naming marinig, Panginoon, masarap sa tenga. But then sometimes we also want to speak out and be a blessing to people around us. Alam namin, Lord, being a blessing to others is more than enough, especially when it comes to a point that that person nakalapit sa biyaya na meron ka. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat po, Lord, sa mga kapatid na nakinig. And indeed, Lord, lahat ng ito, Panginoon, ay mapangyayari soon. Na kung saan alam namin na may katagumpayan, hindi dito sa buhay na to, maaring soon, O God. And through that, keep us focused, O Lord. Focus kami, Lord, sa biyaya na magagawa ng iyong anak na si Jesucristo na nabayubay sa krus para magkaroon kami ng bagong buhay. And not only that, O God, help us to see life beyond anything that we have right now. Salamat po, Lord, sa lahat ng blessing and even dun sa mga pagsubok na meron kami sa mga panahon na to. Indeed, Lord, yun yung mga areas sa buhay namin that we are so anxious about. But then thank you for this message has been a great reminder for everyone na kailangan namin magtiwala sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito. Salamat po sa inyong biyaya, sa inyong habag, at higit sa lahat, salamat, Lord, sa pag-ibig na hindi nagmamaliw sa lahat ng oras. Maraming salamat po, Panginoon. All of these things we ask in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen.